At magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At nasabi nga kanina ng ating tagapanguna, December na pala. At kasi po, dyan na yung mga busy na naghahanap ng mga regalo. O kaya naman, kung minsan mayroon kang madatnan sa iyong mesa kung ikaw ay empleyado na binigyan ka na nila ng regalo. Sino po ang wala pang regalo dito? Bibigyan ko kayo. At ayahan ninyo sa gabing ito, bibigyan tayo ng malinaw na regalo ng ating Panginoon sapagkat Kanya nang ipinagkaloob sa atin ito. Amen! Ang kaisa-isang Kanyang anak para sa atin. Kaya nga po, sa gabing ito, hindi ko na patatagalin. Tayo po ay nasa paksa na kung saan the attributes of God's revealed through the birth of Jesus. Na kung saan na ang buong buwan na to ay ati pong iimayin kung papaano at gaano kaalaga ang Pasko. Na kung saan, let us learn this Christmas month about these special qualities of God sending His Son for us and precious gift. Siya na po ang pinaka-precious gift sa lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya nga po, the first attribute of God's we are to discuss today is love, God's selfless care for humanity. Yung pong pag-ibig na walang paghihimbot, na pagkakalinga ng Diyos sa sangkatauhan, sa kabuuan. Ito ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig na kung saan na alam natin at ito ay ating madarama kung tayo ay tunay na nabubuhay sa ilalim ng kanyang pamamahala. At ito ay mararanasan natin. Sapagkat ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa kanya kung papaano ipinakita, ipinadama at kanyang ginawa o nararanasan ng bawat isa na sumusunod sa kanya at nagpapasakop na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masukat. Wala sa sukat sa lalim, sa taas at mula sa silangan hanggang sa kanluran ay hindi mo pa rin masukat. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Kung minsan hindi natin nauunawaan. Subalit, hindi mo man nauunawaan, ito pa rin ay pinadarama ng Diyos sa bawat umiibig sa Kanya. Amen. Hindi po nadarama ng iba kung hindi sila umiibig sa ating Panginoon. Yun lamang po na mayroong pag-ibig sa Kanya, kaya nila nadarama kung gaano kalawak ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya sabi nga ho ng ating aralin, love, God's selfless care for humanity. Dito po sa aklat po ng Psalms, chapter 8, verse 3 and 4. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. And then sa verse 4, what is a mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them. So dito, ang isang mga hawit o yung psalmist na kung saan ito pong talatang ito ay nagpapakita ng kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos at namangha ang mga hawit sa kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon. Kundi, ang sabi nga, siya'y manlilika, pero bakit ganito ang tingin mo sa tao? Ibig sabihin, sino nga ba naman tayo para ibigin ng Diyos at kalingahin? At sino nga ba naman tayo na kung sa paningin ng iba, kapag ikaw ay hindi matuwid, parang sasabihin niyang, buti pang hindi na nabuhay sa mundong ito, taong ito. May ganoon na pagtingin. Subalit, ang Diyos natin, ang ating Panginoon na manlilika, pag-uusapan natin ngayon kung papaano ang trato niya sa bawat isa sa atin bilang isang kanyang nilikha. Sabi nga, what is a mankind that you are mindful of them? Bakit hindi mawaglit sa kaisipan mo ang tao? O bakit hindi ako mawaglit sa kaisipan mo bilang iyong nilikha? Kapatid, anuman ang inyong katatayuan sa buhay, anuman ang inyong anyo, anuman ang iyong kasarian, basta't mayroong kang pananampalataya at pagsunod sa Diyos, ikaw ay lagi niyang iniisip sa lahat ng panahon.
Walang ibang iniisip ang Diyos kundi ikaw. Sapagkat mahal ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Ang sabi nga dito, human beings that you care for them. Ikaw ay kanyang iniingatan, ikaw ay kanyang sinusubaybayan, ikaw ay binibigyan niya ng probisyon, lahat ng iyong pangangailangan, sapagkat ang Diyos natin, siya ang Diyos na mapagmahal at walang katulad. Kaya kapag tayo umaawit na siya'y walang katulad, alayang kalupa ingino. Amen! Kaya nga po, sa gabing ito, ayan po natin sa ating isipan kung papaano ito ay pumasok o ito po ay nalaman natin kung ano ang gustong iparating ng ating Panginoon sa ating mga buhay sa Kapaskuhan ito. Kung bakit mayroong Pasko. Kaya nga, ang Pasko ay pinagdiriwang sapagkat ito ay isang bagay na dapat talagang ipagdiwang ng buong mundo. At hindi lamang po yun, kakibat noon, maging ang kanyang katubusan sa mga sinukob na kung saan na ito ay kanyang ginawa at tinapos sa krus, kinakailangan din na ito ay alalahanin. Amen. Kung mayroong namatay sa krus, bagamat hindi natin alam kung kailan isinilang sa tamang petsa ang ating Panginoong Yesus, subalit ang buong mundo ay nagse-celebrate dito at mayroong paniniwala na dumating ang Mesaya sa mundong ito para sa iyo, para sa kabuuan ng sangkatauhan. Amen po ba? Sige po, tayo po'y manalangin bago tayo magpatuloy. Aming Diyos, papasalamat po kami sa gabing ito. Muli kami yung dinako at dinala sa bahay-sambahang ito upang mapapurian ka, masamba sa Espiritu at katotohanan. Hayaan mo po sa aming kalagitnaan na ang unawa ay iyong ilagay sa aming isip at puso. Sa ganoon, Panginoon, walang salita na lalampas sa aming tenga na hindi ito magdala ng pakinabang sa aming espiritual na pamumuhay. At hayaan mo rin, Panginoon, sa aming kalagitnaan na malaya kang kumilos, banal na Espiritu, sa bawat isa, sapagkat mayroon mang kahilingan ang pumanhik sa oras na ito, Panginoon, aking dalangin, iyo pong i-provide ang kanilang mga pangangailangan o anumang angarin na makamit nila sa gabing ito sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, magpala ka sa iyong salita. At maging, O Diyos, ang iyong lingkod. Ayahan mo, Panginoon, na ako ay iyong itago sa iyong likuran upang sa ganoon, ang lahat ng aking sasabihin ay pawang manggaling lamang sa iyo at hindi sa aking sarili. Panginoong Yesus, ang iyong banal na Espiritu ang makipisan sa kabuuan namin sa gabing ito. Salamat po, pinupuri ka namin at pinararangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Ang talata po na ating binasa na kung saan na nagpakita ng kamangha-mangha ng paghibig ng Diyos na ang isang mga hawit na kagaya ni David ay namangha sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga, higit siyang nabigla nung naihisip niya na sino nga ba naman ang tao para kalingahin ng Diyos sapagkat siya ay manlilika. Kaya kapag ang sabi nga niya, kapag tinitingnan niya ang kalangitan, na nakikita niya ang mga kanyang inilagay na buwan at bituin, na kung saan hindi niya matarok sa kanyang sarili, bakit mas importante pa ang tao sa mga bagay na kanyang ginawa na napakaganda. Hindi lamang po mga bituin, buwan, kundi maging ang kalikasan. Subalit ang tao pa rin ang kanyang laging iniisip. Amen. Kaya ang buhay po natin ay napaka-importante sa harapan ng Diyos. Ano man ang hinaharap natin sa Kapaskuhan ito, basta't ilagay natin ang ating puso at isipan na mayroong Diyos na lumikha sa atin at mayroong Diyos na kumakalinga na hindi tayo pinababayaan sa anumang aspeto ng ating buhay. Makakaraos tayo, kapatid. Huwag mong sabihin na kung saan na, ano na ba ngayon? 7 na ba ngayon? At mga ilang linggo na lang ay alos 2 linggo mahigit na lang ay Pasko na. Mayroon pa ring magawa ang Diyos sapagkat kung ikaw ay mayroong pananampalataya at may pagsunod sa Kanya, kikilos ang makapangyarihang Diyos sa buhay mo. Higit sa lahat, ibinigay na niya ang Kanyang sarili kaysa mga pangangailangan
na kung saan na ito ay hinahanap mo sa araw ng Pasko. Amen. Kaya nga po, manalig po tayo. Una, sabi nga ho ng ating unang paksa, God's love is revealed through the birth of Jesus, demonstrating that His love is unconditional. Ang pag-ibig po ng Diyos ay unconditional. Subalit, ang kaligtasan ay conditional. Ayan. Magkaiba po. Huwag po kayong palito. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional, kaya ang pag-ibig niya ay tinaguriang agape o agape na kung saan na ito ay sa Greek word, sabi nga sa Greek word for God, unconditional love, characterized by selfless, sacrificial, and unwavering love is the highest form of love. Not based on emotion or action, but on God's nature. Agape love is a patient, kind, and enduring. It is the love God shows us, and it's the love we're called to share with others. Ito po ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Yung agape love, na kung saan ang isang phileo love, na kung saan ay tumutukoy sa isang relasyon na parang mayroon kang pag-ibig na nadarama o ito ay iyong sinishare sa isang kaibigan. Parang yung friendship love, yun ho ay phileo. At yung eros love naman, yung kung saan na ito po ay isang relasyon, kagaya ng mag-asawa, o kaya kung mag-girlfriend pa kayo, yung fiancé, pwede na rin yun, sapagkat ito po ang tumutukoy. Subalit, itong agape love ay kakaiba, unconditional. Yung dalawang nabanggit, may conditional yan eh. O kagaya na lang sa mag-asawa, kailangan gawin mo ito, kapag hindi mo ginawa, iwalayan kita. Ganun yun eh. Pero, ito hong agape, hindi ganito. Kundi unconditional love. Anuman ang iyong nagagawa, anuman ang iyong katayuan, at anuman ang kamalian mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya nga lang, sabi ko nga sa inyo, magkaiba ito sa salvation, na kung saan yung kaligtasan, na ito naman ay conditional. Kaya ito nagiging conditional, kinakailangan na ikaw ay makasunod, na ikaw ay makapamuhay ayon sa panuntunan ng Diyos upang sa ganoon makamit mo ang conditional love ng ating Panginoon na sinasabi, ito ay salvation. Amen. Yung love niya magkaiba sa salvation. Kaya dito makikita po natin na God's love is unconditional, means He loves us without any condition or limits. Walang limitasyon. It doesn't depend our performance. Hindi o base sa ginawa mo, sa performance mo, o achievement, or worthiness, kung saan yung worthiness na karapat-dapat ka, na ikaw ay mahalin ng Diyos. He loves us as we are, no string attached. Yung wala pong bagay na kung saan na ito ay iyong may papalit. Kaya nga, kapag ikaw ay isang tao na inakala mo na ikaw ay makasalanan, hindi ka mahal ng Diyos. Lahat po mahal ng Diyos, subalit ang bawat isa ay kinakailangan lang na makasunod doon sa pamantayan, ninanais ng Diyos. Kasi nga, kung mahal mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Amen. If you love me, you obey my commandments, sabi ng Panginoon. Kaya kung hindi ka nagmamahal na totoo, hindi ka sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Kaya, ang totoong pagmamahal sa Diyos ay sumusunod ka ayon doon sa kanyang panuntunan na ninanais niya sa iyong buhay. Dito makikita po natin kung paano sa John 3:16, atin pong babasahin, sabi nga, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sino po ang magkakamit dito ng buhay na walang hanggan? Yung sabi niya, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak o sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapaamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po ang nagbigay dito? Ang nagbigay ang Diyos. Ngayon, sino ang receiver? Yung receiver na tinutukoy dito, yung lamang tao na gustong tumanggap kay Kristo at sila lang ang magkakamit nito. Amen. Kasi mayroong nagre-refuse at mayroong hindi naniniwala. Subalit, ang ginawa ng ating Panginoon, kahit anong klaseng tao ka, yung hindi na niya tinitingnan kung ano ang iyong kalalagayan, ano man ang iyong itsura, ano man ang taas mo, ano man ang iyong status sa buhay, mahal ka pa rin ng Diyos, kapatid. Kaya kakahiba ang agape love na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga po, huwag po nating ayahan na masayang ito na kung saan na bigyan natin ng pagpapahalaga ang pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sa ganoon, anuman ang gusto nating marating sa ating buhay, ito ho ay makakamit natin sapagkat kung ikaw ay nakakasunod doon sa ninanais ng Diyos, anumang mga bagay na iniisip mo ay madali na lamang sapagkat sigurado na ikaw ay tutulungan ng Diyos at ikaw ay kasakasama niya, hindi ka iiwanan. Andyan ang banal na Espiritu na nananaan sa iyo. Amen. Kaya, kapatid, kung minsan po, yung mga ibang tao, akala nila kapag sila ay isang tao na nagkamali, ayaw na nilang magsamba. Meron akong kilala noon Papunta sila dito, isang pamilya. Kaya lang sa pagkorba nila sa kanto, na-aksidente ang kanilang van. Isang pamilya ito Ang nakakapang-inayang dito, isinama niya yung dalawa niyang anak first time. Pagkatapos sinalpok sila ng saraw, nagalit ang kapatid at hindi na sila nagsamba. At nung kanyang pagkagalit, ang sabi niya, nung tinanong namin, sabi niya, kasi nagkasala na ako Alam niyo po kung minsan, ganito ang ginagawa ng kaaway. Yung mga bagay na iniisip mo na ikaw ay napapawalay sa pag-ibig ng Diyos, gagawing puunan ng kaawayan upang sa ganoon, ikaw ay mahatak niya at hindi mo magawa yung totoong pag-ibig ng Diyos na hindi mo madama yung kanyang pag-ibig na walang kondisyon. Amen. Kaya nga kung minsan dapat nga kapag tayo ay nagkamali na hindi natin sinasaya, doon tayo maging masidi sa pagpunta, sa pagsamba, upang sa ganoon, lahat ng anumang bagay na ibinato ni Satanas sa atin ay mawawala at maglalaglagan yan, sapagkat ang iyong espiritu ay lalakas at bawat karumian na inagis sa iyo ng Diablo, iyan ay malalaglag at mawawala ang lahat ng yan. Kaya nga po, sana lagi niyong isipin na kayo ay mahal na mahal ng Diyos. Mayroong mga taong nagkakamali na hindi nila sinasaya, subalit ito kung minsan ay nagiging dahilan na umihina ang kanilang pananampalataya dahil sila ay inuusig ng kanilang mga pakiramdam na hindi nila alam na bulong ng kaaway yon upang sa ganoon, manatili kang ganoon sa pag-iisip. Kailangan po, isipin mo natin, anuman ang nangyayari sa buhay mo, kapag hindi mo ito sinasadya at kapag ikaw ay nagkakamali ng mga bagay na hindi mo ginusto, hindi nagbabago ang pagmamahal ni Kristo sa iyo. Ito ang katotohanan. Kaya nga, lagi kang may sigla at kumpiyansa sa iyong sarili. Kasi kapag hindi ganoon ang pananaw mo, mawawalan ka ng kumpiyansa sa iyong sarili. Maraming balakid. Kumisan na ito ay nagiging harang sa pagunlad ng iyong spiritual na buhay. Sapagkat bagay na gagamitin ng kahaway. Tandahan po natin, minahal na tayo ng Diyos, higit sa lahat, sa ating mga buhay na kung saan, kung anuman ang posisyon ng ating buhay ngayon, mahal na mahal tayo ng Diyos. Subalit, matuto rin tayong magbalik ng pag-ibig na kagaya ng Diyos. Ito ang kanyang pagtuturo na kung saan na tayo'y kailangang magkaroon din ng pag-ibig sa ibang tao o sa kapwa natin na kung papaano ang pag-ibig ni Kristo. Amen. Yung agape love na kung saan ito ay kailangan na lumabas sa ating pagkatao bilang isang Kristiyano. Kaya nga,
sabi nga rito, yung pagkakaloob ng Diyos ng kanyang anak ay hindi man niya inisip. Ipagpahalimbawa na lang po natin, ihambing natin. Halimbawa, kung may mga taong kayong kilala, halimbawa, yung mga tao magnanakaw o nagagrabyado ng kapwa, palagay niyo po ba kung minsan ay magbibigay po ba kayo ng mga blessings sa kanila? Tutulungan niyo sila? Kilala niyo sila na alam mo na ito ay gumagawa ng hindi mabuti? Pagkatapos, tutulungan mo sila? Tiyak, ang iyong desisyon ay hindi mo sila tutulungan sapagkat nakikita mo ang kanilang ginagawa. Amen. Pero, itong tinutukoy sa John 3:16, alam ng Diyos na ikaw ay dating marumi. Alam ng Diyos na ikaw ay gumagawa ng kasamaan. At alam ng Diyos na ikaw ay namumuhay sa hindi wasto. Subalit, ibinigay pa rin niya ang kanyang anak para sa iyo sapagkat ang inaasahan ng Diyos na ikaw ay mabago sa abag na ibinigay ni Kristo. Ito ang katotohanan. Kaya kaiba, hindi natin ito nahiintindihan sa sarili o hindi natin maunawaan. Wala ngang sukatan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dito, binigyan niya ngayon ng kondisyon sa John 3:16, sabi nga, that whoever, upang sa ganoon, ang sino mang sumunod at manampalataya, magkakaroon naman ngayon ng buhay na walang hanggan at hindi ito mapahamak. Amen? Kaya, sana, kung hindi mahal ng Diyos ang mga nagkakasala at ang mga taong masama, hindi niya sinabi sa kanyang salita, siya'y dumating para sa mga makasalanan at para sa mga may sakit. Hindi siya dumating sa mga matuwid at banal. Amen? So, ito ang pagdating ng Panginoon sapagkat bawat isa sa atin ay makasalanan at hindi po tayo pumasa sa pamantayan ng Diyos ayon sa Roma. Amen? Ni isa, walang nakapasa sa pamantayan na inaanap ng Diyos sa atin. Kaya dito makikita po natin na ipinadama ng Diyos at lalo po nating mahunawaan sa aklat po ng Roma 5:7-8. Ano ang sinabi dito sa aklat ng Roma? Ang sabi nga, very rarely will anyone die for righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. But, in 8, ano ang sabi sa 8? But, God's demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Amen. Makasalanan pa tayo, ay pinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Siya ay namatay sa krus upang sa ganoon na ikaw na nanampalataya at naniniwala, magkakaroon ka rin ng buhay na walang hanggan sapagkat siya ang buhay na maguli. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito po, ginawa na ng ating Panginoon yan at kanya nang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga kapatid, God didn't wait for humanity to become righteous or worthy. Hindi niya inintay. Kundi, ang ibinigay niyang pag-ibig sa iyo, kinakailangan ito ay magbunga. Ito po, kasi huwag mong sabihin sa iyo sarili, ay ako'y magpapakabait upang ako ay maligtas. Gumawa ako ng mabuti upang, hindi ho. Kung gano'n ang motibo mo kapatid, habang ikaw ay nagkakamali, ikaw ay napapalayo sa Diyos. Kasi kapag hindi ka na nakakagawa ng mabuti, inisip mo na hindi ka maliligtas. So, meaning, nagagawa mo ang kabaitan, nagagawa mo ang mabubuting bagay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Sa kanyang ipinagkaloob na pag-ibig sa iyo, kaya mo nagagawa yan. Kaya, kapag ito'y nagagawa mo, hindi ka nakakaramdam ng pagod. Hindi ka nakakaramdam ng pagkukwenta kung anuman ang iyong mga ginagawa. Bakit? Ang umuudyok doon o ang nagtutulak na pwersa, yaong pag-ibig na natamo mo sa Diyos at ngayon natututo ka ring umibig sa iyong kapwa o
ang iyong pag-uugali ay nababago at nagiging kaugali mo ngayon si Kristo. Kaya nga po ito, alam mo kung minsan ang isang tao na inaagrabyado na, subalit puno pa rin siya ng pag-ibig, sasabihin ng kanyang mga kapatid, ang kapatid natin yan parang nasisiraan ng ulo, niloloko na nga. Pagkatapos, niloloko na ng ating kapatid, pero mahal pa rin niya ang ating kapatid. Kung ako lang, susungtokin ko yan, sasabihin nilang gano'n. Kakaiba ho. Bakit? Hindi umuusbong yung pag-ibig ni Kristo sa kanya. Subalit, sa isang tao na ito ay mayroong pag-ibig, yung inilagay ng pag-ibig ng Diyos, at ito ay ginagamit niya ngayon, hindi mo rin siya nauunawaan. Bagamat ganun na ang nangyayari, ang ibig sabihin, nagagawa niya yon dahil sa pag-ibig niya kay Kristo, na kung saan na ang nadarama niya, hindi siya nalulungkot, kundi ginagawa pa rin niya. Bakit? Nag-iintay siya ng pag-asa na alam niya, mabago niya ang kanyang kapatid. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-ibig, ang banal na Espiritu ng Diyos ay kikilos sa kanya. Pwedeng baywan. Kasi kaya ka napapagod at nahihirapan, binabago mo siya. Di ho ba? Ganun ang kaisipan natin Baywang ke. Kailangan mabago ko ito. Bandang uli, ano na ang ginagawa mo? Pagbibigay, lagi mong sinasama, lagi mong siyang inaaruga. Pagkatapos ay nakikita mo walang pagbabago. Ano ang mangyayari ngayon sa'yo? Pagod na pagod ka, magsasawa ka. Pero, ang pag-ibig ng Diyos na gustong mangyari na mga sistema na iyong gagawin, ito ay may kalakip na panalangin at pag-ingi sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ang kanyang banal na Espiritu ang siyang magbabago sa tao. Hindi po tayo. Mahirap po magsasawa tayo. Yan ang nakakalimutan natin kung minsan. Kaya anong nangyayari? Kristiyano ka nga, pero may limitado ang pag-ibig at pagtingin mo sa kapwa mo. Bakit? Kasi yung iyong sariling kaparahanan at hindi mo inaahayaan ng banal na Espiritu o ang Diyos ang siyang kikilos at gagawa, kaya ngayon ikaw ay napapagod at nagsasawa. Kapatid, iba ho ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sapagkat tunay nga, ang sabi nga sa Roma, makasalanan pa tayo, inibig na tayo ng ating Panginoon. Amen! Hindi ho natin nauunawaan. Subalit ito ho ay umuusbong sa atin kung tayo ay marunong sumunod sa ninanais ng Diyos. Kaya ang sabi niya, kung mahal mo ako, sundin mo ang utos ko. Kung anong pinag-uutos. Bakit? Hindi ho ba mahirap ang pag-uutos ng Diyos? Kung mababasa ninyo yung chapter 11 ng Roma, anong sinabi? Yung mga hindi ka ibig-ibig, dapat mong ibigin. Puro bagay na kung saan na taliwas doon sa ating pamumuhay na nakikita nating hindi siya karapat-dapat ibigin o mahalin. Subalit, ito ay utos ng Diyos. Kaya matuto tayo na bumalik doon sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin, na tingnan natin ang ating sarili upang sa ganoon ay kakayanin natin na magawa ang ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. His love is unconditional. Amen! Kaya yung ibang mag-asawa kapag mayroong kondisyon, iilan pa lang silang buwan o mga iisang taon, wala na, iwalay na. Bakit? May kondisyon Pero kung unconditional ang kanilang pag-ibig, kahit na nakaratay yan sa banig o dinatnan man siya ng comatose, aalagaan pa rin yan. Isadsad na Pero yung iba kapag nabulungan siya ng kaibigan niya, pare, wala nang silbihan, palitan mo na, bata ka pa Mete, yari na. Bakit? Nakinig siya sa may sungay na sumutsot. Nakikita po natin ang pattern ng mundo. Pattern ng mundo yan. Pero ang Diyos natin, pinag-uusapan po natin dito yung God's love, selfless care for humanity. Kinakailangan ito yung maging pattern ng bawat isa. Alam nyo kung ang mga tao o mga Pilipino ay mayroong ganito, wala sanang flood control. Wala sanang lumalangoy na mahirap, walang namamatay, walang natatabunan.
kundi yung iniisip nila kung papaano magampanan nila ang ninanais ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya anumang gawin ng mga ng ating mga nakaupo na yan na gawa ng batas, di pa rin uubra yan sapagkat wala silang takot at wala silang pag-ibig na kung saan na ni katiting hindi nila namamalayan yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kaya hindi sila marunong umibig na kagaya ng pag-ibig na inaanap ng Panginoon. Walang iniisip kundi ang kanilang sarili. Makasarili. Isipin mo, basta't pag-upo niya, magpayaman. Kaya kapatid, meron tayong pasanin. Ang pasanin natin, umingi tayo ng tunay na leader sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos naman natin ay puno ng pag-ibig at biyaya. At lagi tayong manalangin upang sa ganoon, tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan. Yan ho ay nalagay sa kasulatan. Ang sabi niya, ipanalangin natin ang mga hari, ipanalangin natin ang mga namumuno upang sa ganoon tayo makapamuhay na mapayapa. Sapagkat kung hindi ganito ang mangyayari, pati tayo epektado sa ating mga buhay. Amen! Kaya nga, dito po sa 1 John 3:1. See what great love the Father has lavished on us. Kaya labis talaga. Hindi lamang po sobra, kundi sobra-sobra talaga ang pag-ibig ng Diyos. Amen! Sabi nga dito, see what the great Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Ano ang rason dito? Hindi nakikilala ng sanlibutan, hindi alam ng sanlibutan yan. Bakit hindi alam? Hindi niya kilala kung sino ang nagbigay ng tunay na pag-ibig. Aalisin mo ang ating Diyos sa gitna ng lahat ng ginagawa, walang balanse. Gagawa sila ng batas, hindi uubra. Maging sa relasyon natin, alisin mo sa inyong kaligitnaan, sa iyong pag-aasawa ang Diyos, gyera. Para kayong Texas na nagsasabong. Pero kapag yan ay nasa gitna at siya ang pundasyon, ang tahanan ay puno ng kagalakan at kapayapaan. Maging ang mga anak. Amen. Kinakailangan ito ho ay mas sentro. Sapagkat kailangan natin, ito ang diwa ng Pasko. Kaya dumating nga si Kristo na siya ay isinilang upang sa ganoon ang mga bagay na ito ay ating makamit. Sapagkat yan ang pinangako ng Diyos sa bawat anak na umihibig sa Kanya. Sabi nga, see what a great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Hindi nakikilala at hindi alam ang gawa ng Diyos. Kaya ngayon, ang mundo ay napakagulo. Subalit, na tayo na tinawag at pinili ng Diyos, tayo po ay igit na mapalad sapagkat tayo ay mayroong pag-asa at alam natin kung ano ang ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga, kung mahal mo ang Diyos, ikaw ay may pagsunod. Amen. And God love is not based on human merit. God love isn't earned or deserved. It is a gift given freely. Kapag sinabi pong regalo, halimbawa, binigyan kita ngayon ng isang nakabox. Sasabihin ko kay Sister Reby, eto, babayaran mo yan. 300 yan. Masasabi mo bang regalo yon? Hindi ho. Kaya, ang regalo ay libre. Ibinigay na libre sa atin ng Panginoon at ito ay regalo ng Diyos sa atin, kaya naman tayo ay igit na mapalad sapagkat mayroong regalo na ibinigay sa atin ng Diyos na kung saan na ito ay hindi man natin deserve, pero ibinigay pa rin. Hindi niya tiningnan kung ano ang kalalagay natin. Sabi niya, God's love is not earned or deserved. It is a gift given freely. Binigay pong libre sa atin. Amen! Ngayon binigay na libre at tinanggap nating libre, anong dapat natin gawin? Anong sabi ng Bible? Tinanggap ko siya ng libre at ito naman ay ibabahagi ko ng libre. Walang bayad.
Amen. Kaya matuto po tayo na ipamahagi ng walang bayad. Kapatid, ito ang kailangan natin sapagkat ninanais ng Diyos na makita ang bungang ito sa bawat minahal niya. And number 2, God love is revealed through the birth of Jesus, demonstrating that His love is sacrificial. Dito po makikita natin kung papaano ang kanyang pag-ibig ay nagsasakripisyo. Ibig sabihin, may sakripisyo ang pag-ibig. Kaya, umisa na kapag ikaw ay nanliligaw, minsan, umiisip ka ng paraan kung paano mo mapa-oo ang iyong nililigawan. May sakripisyo. Umiibig ka eh. Mayroon kang pagbabata eh. Natutuwa yung mga single dito. Kasi nga, kung wala kang ganoon na kaugalian, ibig sabihin, hindi pag-ibig, kundi ang iniisip mo ay makuha mo lang siya. Iba ho yung ninanais mo. Pero yung pag-ibig na totoo at dalisay, yung ginagawa mo, yung mga bagay, upang maipakita mo sa Kanya kung gaano mo siya kamahal. Yung mga nauna kasing nanliligaw, hindi na kagaya ngayon. Text na lang kasi ngayon. Pagtapos, ilang linggo, sila na eh. Pero, hindi man sila nag-eyeball. Eyeball? Pero sila na. Noon kasi, kapag kami ang nanligaw, pati buwan at bituin ay aming susungkitin at ialay lang sa aming maningning na nililigawan. Ganon ang amin noon. Ay ano yung may edad na kagaya ko, alam nila yan. Pero kayo, text lang, kayo na. And then pinaatiran ng milk tea, thank you love, sasabihin na. Iba ang panahon ngayon. Kaya kapatid, huwag po tayong gumaya sa takbo ng mundo. Ibayin natin ang ating kaisipan. Mabago tayo. Na tayo na tinawag at pinili ng Diyos, kakaiba tayo. Hindi tayo naiintindihan ng mundo. Sapagkat mismo, ang umibig sa atin na nagsakripisyo ay hindi naiintindihan ng mundo. Amen. Kaya nga, kailangan na tayo rin na magkaroon din ng kaugalian na hindi tayo naiintindihan ng mundo. Sapagkat ito ay pagbabahagi sa sakripisyong ginawa ng nagmahal sa atin na gusto niyang makita sa atin upang tayo'y maging matibay at lumago ang ating mga pananampalataya. Kasi kapag hindi ganon, hindi lalago ang ating pananampalataya. Kaya, kapatid, ito, ang tunay na pag-ibig ay nagsasakripisyo dahil inuuna nito ang pangangailangan ng iba. Kaysa sarili, ganito ang kaulugan ng sakripisyo. Yung isipin mo ang iyong kapwa at hindi ang iyong sarili. Marunong kang magbata. Marunong kang magparaya. Kayong mga ama, di ba, kapag kayo ay mayroong paghibig sa inyong pamilya, kapag sila ay kumakain, halimbawa, kaso ngayon, sobra-sobrang pagkain kasi. Babalik na naman tayo sa amin noon. Noong kami, kapag bumili ng pakwan ng aming nanay, aatian yan. Kung 8 kayo, iiwa lang siya ng 8. Bukas na lang ang kalahati. Pero, kapag hindi nagkasya, ang ama nakatingin. Kapag binitawan ng isang balat ng pakwan at mayroong pang mamula-mula, kukunin niya. At sasagarin niya ang berde na kulay. Ganon, noon. Makikita mo ang ama na nagsasakripisyo. Ngayon, yung mga bata, mayu mo, anak. Parang walang pakundangan na kung saan. Kasi sobra-sobra ang kasaganaan ngayon kaysa nauna. Bakit? Kaya yung sakripisyo, ito ay napakahirap sa panahong ito. Mahirap po ang sakripisyo sa panahong ito. Bakit? Walang pagbabata. Hindi nila matiis. O kung minsan, hindi nila iniisip na kinakailangan ang pag-ibig ay mayroong sakripisyo. Kaya anong nangyayari? Maraming pamilya na wasak at maraming pamilya na hindi nabuo. Kasi
Yun na lang na paluin ng ama na disiplinain ng kanyang anak. Minsan, kontra pa ang nanay eh. Pinapalo mo, mag-aaway pa sila. Kasi nga dito, kung iniibig mo ang bata o mahal mo ang anak mo, kinakailangan na ayaan mong madisiplina. Sabi nga, kapag in-spare mo raw yung rod, anong mangyayari sa bata? Halimbawa, in-spare mo yung rod, anong mangyayari sa bata? Sa Proverbs, anong sabi? Whoever spare the rods hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Anong ibig sabihin nun? Kapag in-spare mo, kapag hindi mo pinalo, kinusinti mo, parang itinulak mo ang iyong anak sa impyerno. Amen. Kailangan po mayroong sakripisyo. Kailangan mayroong pagtuturo na talaga na kung saan ito ay kailangan. Kaya dito makikita po natin bagay na kung saan na makikita natin sa Roma chapter 3 verse 25 and 26. Sayin po natin. Romans chapter 3, 25-26. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by His faith. He did this to demonstrate His righteousness, because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justice those who have faith in Jesus. Amen. Maliwanag po. He did this demonstrate His righteousness upang sa ganoon na tayo nga ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyo upang ikaw na sumusunod kay Kristo, magkaroon ka rin naman ng tibay kapag ikaw ay dinadatnan ng mga pagsubok sa buhay. Mismo ang ating Panginoon, i-demonstrate niya ang bagay na ito sa ganoon. Tayo rin naman na dumaranas ngayon ng pagsubok, mayroon tayong pag-asa at mayroon tayong pinang-aawakan na kung saan ang pangako ng Diyos, hindi kanya iiwanan hanggang sa dulo ng mundo. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, handahan po natin ang sakit na nararamdaman ng ama nang ibigay ang kanyang anak at ito ay ipako sa krus. Kung ilalarawan natin sa salita, sa Isaiah 53 verse 10, sinasabi, ngunit kalooban ng Panginoon na siya ay masugatan. Kalooban ng ama ito. Masugatan, ginawa niyang magdusa na nagpakita ng malalim na dalamhati at layunin ng ama. Isipin mo, ang puso ng isang ama, ang sakit na makikita ng iyong anak na magdurusa. Minsan may sakit pa. Habang alam mong para ito sa isang mas dakilang kabutihan, ang pag-ibig ng ama ay matatag at hindi nagbabago, pinili niyang binigay ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Amen. Kung hindi lamang po nagsakripisyo sa pag-ibig ang Diyos, sasabihin, bahala na sana sila kung mamamatay sila. Hindi ko sila ililigtas o hindi ko babayaran ang kanilang mga sala. Subalit, pinili pa rin ng Ama ang bagay na yon. Sapagkat ang sabi nga sa salita ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus ay ipako na sa krus, tumalikod ang Ama at ayaw niyang makita na ang kanyang anak ay mamatay doon sa hirap na dinanas niya. Bakit? Kaya ang sabi ng Panginoon, Father, why you forsaken me? Iniwan siya. Alam niyo po, sa buhay din natin, kung minsan, may mali tayong sinasabi kapag mayroong lagnat ang bata o kaya lalo na yung sanggol. Sasabihin mo sa Panginoon na, Panginoon, ibigay mo na lang po sa akin ang nararamdaman ng aking anak. Ako na lang. Hirap na siya. Alam niyo po, parang nilalapastangan mo ang Diyos. Kasi nga, hindi naman siya ang nagbibigay ng karamdaman. Ang nagbibigay ng karamdaman ang Diablo. Pagkatapos sasabihin mo na,
Lord, ibigay mo na lang sa akin. Inuinsulto mo ang Diyos. Instead na ikaw ay humingi sa Diyos ng kagalingan, iba ang lumalabas sa iyong bibig na walang kaalaman na kung saan, na parang inuusgaan mo ang Diyos na hindi alam ang kanyang ginagawa. Kaya kalapastanganan sa Diyos yun. Madalas po, siguro kahit na tayo mga Kristiyano na, ako na mo po, wala na iya. Kaya kapag narinig ni Satanas, hindi pagagalingin ng bata upang sa ganoon, ang kaisipan mo ay mapawalay sa relasyon sa Diyos hanggang sa panahon na ikaw ay lumayo na walang pagkakakilala sa Panginoon dahil sa nangyayari na problema sa kasalukuyan. Pero, kung ito'y sasabihin mo, Lord, sa makapangyariang pangalan mo, Jesus, walang magagawa ang kaaway ni Satanas. Ito ay gagaling at aking inuutusan ang anumang karamdaman sa batang ito in the mighty name of Jesus. Sapagkat ikaw ang mahabaging Diyos. Natutuwa ang Diyos. Amen. Palitan nyo na yon, yung sistemang yon, kung mayroon kayong sinasabing ganon. Mula sa gabing ito, kailangan mamulat kayo sa katotohanan. Sapagkat ang ating Panginoon, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya nga kapatid, bagay na kung saan na ang lahat ng ito, nagsakripisyo na ang ating Panginoon upang sa ganoon na tayo na may pagsunod sa Kanya, marunong din tayong magsakripisyo sapagkat yan ang turo na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Amen. Kaya nga, dito in 1 John 4:10, ang sabi, this is a real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Ito, sabi nga, ito ang tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig na kung saan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sinakripisyo upang ang pagkakasala at ang ating kasalanan ay mawala. Bakit po ginawa yon? Kasi nga, kung ito ay nababasa ninyo sa Genesis, noong lalangin ng Diyos si Adan at si Eva ay binigyan ng kapamalahan. Di ba sabi niya, kailangan sila ang mag-domain o dominion sa lahat. Ibinigay na ng Diyos. Sinalin na ng Diyos sa kanila. Ngayon, sila pa ang nagpangalan sa mga hayop, sa mga ibon. Napakatalino ni Adan. Pero, anong nangyari? Nung tinukso ni Satanas, ang ibinigay ng Diyos kay Adan, ninakaw ng Diablo. Nung siya ay natukso sa pamamagitan ni Eva. Ibig sabihin, nawala yung kapamalaan sa tao ay napunta sa demonyo, sa Diablo. Ngayon, nung napunta sa Diablo ang kapamalahan, wala ang kapamalahan sa tao dahil nadaya niya, dahil sa kasalanan. Ano ang ginawa ng Diyos? Kung babasahin niyo doon, sabi niya, darating ang araw o sa panahon na ang ahas tutuklawin ang sakong ng tao, subalit ang tao ang dudurog sa kanyang ulo. Sino ang tinutukoy doon? May plano na ang Diyos. Ang plano ng Diyos, dahil mahal na mahal niya ang tao, kinakailangan siya ay magsakripisyo sa pamamagitan ni Kristo na nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Yesus, ang ninakaw na kapangyarihan o kapamalahan ng Diablo, ito ay inagaw at nasoli sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya anong nangyari? In Luke 10:19, bumalik ang kapamalaan sa tao sapagkat inagaw ni Kristo at ibinigay sa iyo, ibinigay sa akin. Kaya wala nang kapangyarihan na naman ang demonyo sa atin kung ito ay ilalagay natin ang sakripisyo na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen! Napakasarap na isipin. Bakit hindi natin alam o alamin na ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon ay napakakapangyarihan? Makapangyarihan po yan. Makita natin sa Colossus chapter 2 verse 15. Basahin natin ang Colossus chapter 2 verse 15. Dito, kung papaano ang sabi nga,
and having disarmed the power and authorities, He made a public, sabi na rito, a spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen. Ibig sabihin nito, para silang sinasabi ng Kolosas, kung saan sinasabing pagkatapos niyang alisin ang mga kapangyarihan ng mga pinuno o yung mga namamahala na kung saan na ito'y mga bagay na parang pinarada sa plaza at pinahiya ni Kristo. Kasi alam ni Satanas na nung siya ay pako sa krus, alam niya, akala niya patay na ng tuluyan at lubusan ang sakripisyo na ibinigay ng Diyos. Subalit sa ikatlong araw, bumangon siya sa mga patay at siya ay nagtagumpay. Kaya yung sakripisyo na binigay ng Diyos para sa iyo, para sa akin, ay nagdala ng kapangyarihan na kung saan na nasa ilalim ng ating pamamahala sa ating paanan ang diablo at wala nang magagawa. Gamitin po natin yan. Iyan po ang sakripisyong kaulugan na ginawa ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi mo nagagawa yan, kapatid, nawawala ng kwenta ang ginawa ng Panginoon. Kailangan na alam natin yan. Kapag tayo tumitindig doon sa sakripisyo na ginawa ng Ama na ibinigay niya ang kanyang anak, tayo'y nagkakaroon ng kapangyarihan. Sapagkat sabi nga, tayo ngayon ay pinamahalahan ng ating Panginoong Yesus. Kaya kung tutuusin mo, kung babasahin niyo ho yung Biblia, mababasa ninyo, ang dala ng unang Adan ay kamatayan, pagkawalay sa Diyos. Subalit, ang pangalawang Adan na tinutukoy na si Jesus, ang dala niya ay buhay na walang hanggan. Amen. Kaya mapalad ho tayo na tayo'y nabubuhay sa henerasyong ito sapagkat lahat ay pinabatid sa atin sa pamamagitan ng sulat o ng Biblia ang lahat ng ginawa na sakripisyo ng ating Panginoon. Alalahanin lamang natin ito at ating gawin at ito ay ating i-demonstrate sa buhay natin, walang magagawa ang kahaway sapagkat ang sakripisyong yan ay napakaalaga sa bawat isa sa atin na ito ay tinapos sa krus ng Kalbaryo at ang sabi nga, tetelestai, it is finished. Amen. Kaya nga po, huwag po kayong panghinaan ng loob, huwag kayong malungkot. Pagkus, marunong din tayong magsakripisyo na kagaya na iniingi ng Diyos. Kaya kung minsan dumaranas man tayo ng sakripisyo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kundi ito ay atin lang nagagawa dahil sa pag-ibig na ginawa ng ating Diyos sa bawat isa at inialay niya ang kanyang anak at tayo'y tumanggap, tayo'y sumunod ngayon sa ating Panginoon. Kung ano ang mga decree, mga nakasulat ay ating itong tinutup din, kaya naman tayo ay lumalakad at nabubuhay ngayon bilang isang tao na binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, dito po sa John saan na tayo? John chapter 15 verse 13. Greater love has no one this than lay down one a life of his friends. Ang sabi nga dito, greater love has no one than this to lay down one's life for his friend. Wala na daw na wala nang pinakadakilang halay na kagaya ng isang kaibigan na ang buhay niya ay kanyang ialay sa kanyang kaibigan na kung saan na ito ang dakilang pag-ibig na sinasabi at ang ating Panginoon ay kanya itong ginawa. Kaya sabi nga, God's great love for us led to Jesus' sacrifice on the cross where He took the punishment of our sin, showing us just how much God loves and values us. Ito ho ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga, bawat isa sa atin ngayon ay malaya sa anumang kasalanan at kaya nating pagtagumpayan sapagkat napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang lahat ng ito at ito ay kanyang isinalin sa bawat anak na mananampalataya. And lastly, God's love is revealed through the birth of Jesus, demonstrating that His love is transforming. Ito ay
nagdadala ito ng isang pagbabago. O bagay na kung saan na ito ay nagbibigay ng bagong buhay ang kanyang pag-ibig. Binabago niya ang ating pagkatao. Ang sino mang mayroong pag-ibig ng Diyos na sa kanyang kalooban na nagbibigay ng pagpapaalaga, unti-unti ang buhay niya ay nagiging kawangis niya si Kristo, sapagkat ito ang statue na ating dapat sundin, ang tumingin sa sentro kay Kristo, sa ganoon tayo ay maging kamukha ni Kristo. Amen. Kaya kapag ito ay nagawa natin, tiyak tayo ay isang matagumpay na Kristiyano. God's love changes us and enables us to love others. Sabi nga dito, while human love can inspire change, God's love transforms us a deeper level. Human love can motivate and support us, but God's love has the power of redeem and renew us. Na kung saan ito'y binago. Kaya kapatid, ang pag-ibig na mayroong transformation na kung saan na ito'y nagbibigay ng bagong buhay, ito po ay nakaka-inspire. Ibig sabihin, ito'y umuudyok o nag-uudyok na magbago ka sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na binigyan niya tayo ng lakas upang maging bagong nilalang. Magkaroon tayo ng panibagong simula at pag-asa para sa walang hanggang buhay na kung saan na ito ang ating minimithi. Kaya dito, tayo, sabi nga sa 1 John chapter 4:19, we love because He first loved us. Ano po? We love because He first loved us. Sabi nga dito, natututo tayo na umibig sapagkat una siyang umibig sa atin. Therefore, kapag hindi bumabalik ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa iyo, mayroong diferensya ang buhay mo bilang isang Kristiyano. Kailangan po ito ay nag-e-echo. Ibig sabihin, kung paano ka inibig ng Diyos, matuto ka rin umibig na kagaya ng pag-ibig ng Diyos. Amen! Ito ang sukatan sa mga tunay na Kristiyanong lumalago. Kapag hindi ho ganito ang isang Kristiyano, hindi siya lumalago. Parang siya lang ay naniniwala. Naniniwala lang siya pero yung kanyang pananampalataya ay hindi totoo. Maaaring ihambing mo rin sa sinasabi ni Santiago, maging ang demonyo ay nananampalataya. Ang sabi niya, at nangangatal pa, mangatarantaya pa. Wala kang pinagkaiba sa demonyo. Kung alam mo lang at hindi mo ginagawa ang bagay na pinagagawa ng Diyos. Kaya nga, ang isang tao na mayroong paglago sa espiritual na buhay, ito ay may pagbabago. Makikita ho natin ito sa nakalimutan ko yung isa. And how did we receive God's love? We received God's love when we accepted Jesus as our Lord and Savior. In Romans 5:5, anong sabi? And hope does not put us to shame. Hindi ka mapapahiya sa pag-asa na kung saan, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Alam nyo ho, dumaloy ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya naman, tayo ho ay mayroong isang tinanggap na kung saan na nagmula sa Diyos na pag-ibig at nung ating inaccept si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay nagkaroon ng isang bagong buhay. Yung ating panloob ay nabago. Sapagkat iba ngayon ang naniniraan sa puso mo, kundi ang pag-ibig ni Kristo. Amen. Kaya dito, God's love is the foundation of our hope and it has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Alam niyo po na ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu. Hindi mo ba? Amen. Kaya sabi nga, this love is guarantee our hope won't disappoint us, giving us a confidence and assurance in our relationship with God. Tandahan natin, kapatid, in 2 Corinthians 5:17, anong sinabi?
Ang sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun. So, mula nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, na nabago ang patay mong espiritu na nabuhay ngayon, ikaw ay isang bagong nilalang. Therefore, kung ikaw ay bagong nilalang, lahat ng mga bagay, maging ang iyong ginagawa ay bago. Kung dati kang sinungaling, hindi ka na nagsisinungaling. Kung dati kang nagsasabi na, where ka na, dito na mi, hindi mo na ginagawa yon. Yung sasabihin mo, nagbibihis pa ako, kung totoo kang nagbibihis, nagiging matapat ka. Pero kapag sinabi mong, papunta na ako, nandito na ako, nasa bahay ka pa, naliligo ka. Kasinungalingan yon. Bakit? Walang nabago. Hindi ka saklaw ng 2 Corinthians 5:17. Yung tao na nasaklaw ng 2 Corinthians 5:17, mayroong pagbabago sa kanyang pag-uugali, mayroong pagbabago sa kanyang pagkatao, maging ang kanyang pamumuhay, mayroong pagbabago sapagkat ang bago ay paparating at yung luma ay wala na yon. Amen! Kaya nga po, tandahan po natin, ang lahat ng binago ng Diyos ay nakakasunod sa Diyos. Amen! John 1:12, but to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become a children of God. Alam niyo po na ang pinakadakilang regalo o bagay na ating natanggap ay yung naging anak tayo ng Diyos. Kasi, ang kaligtasan, hindi yun ang pinakadakilang regalo na bigay ng Diyos, kundi yung tayo'y naging anak. Kasi nga, kapag ikaw ay anak ng Diyos, sigurado kang ligtas. Amen. Kasi anak ka niya eh. Kung anak ka ng Diyos, anuman ang bagay na pinangako niya mamanain mo, kasama kang magmamana sa lahat ng kanyang ari-ari, sapagkat ikaw ay naging anak ng Diyos. Ngayon, kung anak ka ng Diyos, anong asta mong buhay? Eh di umasta kang anak ng Diyos, hindi anak ng demonyo, kasi anak ka ng Diyos eh. Amen. Kailangan po, kung tayo ay anak ng Diyos, baguhin natin ang ating buhay, umasta tayo na tayo ay anak ng Diyos, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay ng pagbabago sa bawat isa sa atin. Kasi kapag daw sinasabi mong anak ka ng Diyos at hindi mo ginagawa ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos, ikaw ay isang taong sinungaling. Dinadaya mo ang iyong sarili. Kaya kapatid, malinaw po. Sabi nga, 1:12, but to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become a children of God. Because of God's love, we were transformed into a new person with a new identity, making us a children of God. Amen! Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Dami. Praise the Lord. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Kaya naman po, sabi nga rito, tayo ay mag-review, love God's selfless care for humanity. God's love is revealed through the birth of Jesus, demonstrating that His love is unconditional. Tandaan po natin, unconditional ang kanyang pag-ibig. His love is sacrificial. Kaya matuto tayong magsakripisyo. Amen. And His love is transforming. Matuto nating ikayatin ang ating sarili at itulak sa pagbabago sapagkat tayo ay anak ng Diyos. And last verse, 1 John 4:10-12. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Amen. Ibig sabihin, ang sabi nga rito, we also ought to love one another. No one has even seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Hindi pala kompleto ang maiharap natin sa Diyos kung wala tayong pag-ibig at kung hindi tayo nag-iibigan at kung hindi tayo nakasunod sa pag-ibig na inalay ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga, God's love is the greatest gift of Christmas. Tandahan po natin.
He loves us so much. He sent Jesus to save us. Not because of our worthiness. Kapatid, hindi sa gawa, hindi sa tayo karapat-dapat, but because of His goodness. Dahil mabuti ang ating Diyos. And now, we're called to share that love with others, reflecting God's love and making it complete in us. Naging kumpleto ang lahat ng ito o magiging kumpleto sa ating buhay kung tayo ay marunong ding magmahal na unconditional, sacrificial love, and transforming sa buhay natin na maipakita natin na tunay nga tayo rin naman ay nagmamahal na kagaya ng ating Panginoong Yesus. Amen! Sana po sa gabing ito, naliwanagan ang bawat isa sa atin kung papaano at kung ano ang season ng Pasko sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ano man ang iyong dinaranas, kapatid, kinakailangan na ikaw pa rin ay magalak at magkaroon ng kapayapaan. Lilipas lang ang isang araw na Paskong yan. Subalit, ang pag-ibig na inilagay ng Diyos sa puso mo ay hindi mawawala at mananatili yan hanggang sa makita mong mukha ng ating Panginoon. Kung ikaw ay susunod at laging magtatapat sa Kanya. Sige po, tayo po'y tumayo.